Yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday at Saturday, Sunday, ito ay ebidensya na noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay mga pagano. At ito yung ipinamana hanggang sa henerasyon na ito na ginagamit natin. At naman para siraan kung ano yung ating nakaugalian. Pero gusto ko lang siyang i-expose. Tayong mga Kristiyano, dapat aware tayo sa mga bagay-bagay sa paligid natin. No? Gusto ko lang silang i-expose. No? Kasi imposible naman na siyang baguhin. Ano? Kaya syempre, ito ay nasa kalendaryo natin, ito ay nasa cycle na ng mundong ito. Pero kailangan natin maging watchful, mga kapatid. Ayan. So, expose natin saan ba galing yung Monday. Yung Monday, no, ito ay galing sa Anglo-Saxon, kung saan, sinerch ko to sa Google, ayan. Makikita nyo, sa Google search lang. Ayan. At sa madaling salita, yung Monday, ito ay nangangahulugang Moon's Day. Pagbibigay ng araw na araw sa isang linggo sa ating buwan. Ayan. So, yung Tuesday naman, no? Sa Tuesday, ito ay nangangahulugan ding Mars, no? Mars. Yung Mars, ito ay isang Roman god, no? Roman god ng war. The German term ng God of War, ito ay may pangalang TIU. TIU. Yan. So, noon, ito ay tinatawag na Tuesday. At later on, sa panahon natin, ito ay naging Tuesday na. Yan. So, yung Tuesday, ito ay araw na ibinigay sa God of War. Yan. Yung Wednesday naman, saan galing ang Wednesday? No? Ito ay tinatawag din Mercury, no? Isang Roman god na Mercury. At ito ay tinatawag din God Wooden. Yan, si God Wooden. Yan. So, itong God Wooden na to, ito ay ito ay may ability sa pagta-travel. So, yung guardianship din ng mga patay, no? Ito din yung Diyos na yan. Itong araw na ito ay binigay para sa Diyos ang si Wooden. Ayan. So, ito rin ay may pangalang Mercury. Yung Thursday naman, ito naman ay tinatawag na Thursday, yung si Thor. Ito, ang Thursday ay galing sa Diyos ng mga pagano na Thunder. Ayan. So, God of Thunder, yun yung tawag nila dyan. So, ito ay binigay nila kay Thor. Itong araw ng Thursday na ito ay araw ni Thor. Ayan. Diyos ng kidlat. Ang Friday naman, no, ito ay tatawag na Day of Frigg. Si Frigg ito ay asawa ni Odin. Yan, si Frigg. Siya ay Roman goddess na asawa ni Odin. So, sinasabi nila na siya ay God of Motherhood, God of Marriage. Sumunod naman ay Saturday, no. Siyempre, ito naman ay kinuha sa pangalan ng Diyos nila na si Saturn. Si Saturn ay tinatawag na Diyos ng time, ng panahon, Diyos ng oras, ng pagpaparami o Diyos ng generation, ng abundance, ng wealth, at ganoon din sa agriculture at iba pa. No? So, si Saturday siya yung sa reproduction at generation. Kaya, yung araw na yan ay binigay sa Diyos na si Saturn. At ngayon, dito tayo sa tinatawag na Sunday. No? So, yung Sunday, no, basically, ito ay araw ng araw. Ang araw na ito ay binigay sa Diyos ang araw. Yung araw, dito galing ang mga buhay, yung mga puno, diba? Nakaasa sila sa araw, mga halaman, mga gulay, mga hayop, ang mga tao, no? Nakadepende dun sa sikat ng araw. Kaya ito ay tinuturing na Diyos ng unang panahon. At ang Diyos ng araw na ito, binigyan nila ng specific na araw sa isang linggo. May araw ang araw. So itong araw ng mga araw na ito, Sunday na lang tinatawag nilang Sunday. So tinatawag namin itong Lord's Day. Sa Apocalypse, no, ito yung unang araw. Ito ay tinawag ni Juan na araw ng Panginoon. Hindi niya tinawag na araw ng araw, hindi ito ay tinawag niyang araw ng Panginoon. Lahat ay araw para sa mga paganong Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang araw ng linggo ay ibinibigay natin sa Panginoon. So, ngayon, sagutin naman natin yung tanong na ano ba yung DIOS at DIYOS. Ang Biblia, ito ay isinulat sa tatlong lingwahe. No? Una, ito ay sinulat sa Hebrew, no? Particular yung sa Old Testament. At yung New Testament, ito ay sinulat sa Greek at Aramaic. Ayan. Greek at Aramaic. So yung Diyos, yung DIOS, yan ay may dalawang translation. Yung una, sa Latin, no? Sa Latin, ito ay nangangahulugang deity o Diyos, no? O God. Yan ang nangangahulugan niyang DIOS sa Latin, no? Pero yung Biblia hindi siya galing sa Latin. Ito ay galing sa Greek at tinranslate sa Latin. Pero pag gagamitin natin yung DIOS, no, sa Tagalog, baka yung ating translation ay hindi na aakma. Kasi Latin yan eh. Latin yan eh. No? So kung
titignan natin yung Greek na DIOS na yan. Ito ay nangangahulugang Zeus or Thursday or Zeus, God of Lightning. Yan ang ibig sabihin ng DIOS sa Greek, no? Ngayon, kapag gagamitin natin siya sa Tagalog, no, DIOS, no? Pag sinabi nating DIOS, tapos iaangat natin ang pangalang DIOS, no? Medyo nakakapagbagabag na. Para tayo nag-a-address sa dalawang pangalan, nag-address tayo, no, na baka tayo ay nagsisend na ng pagsamba at praises sa Diyos-Diyosan na si Zeus. Di ba? Sabi sa Exodus chapter 20 verse 5, no, ang Diyos natin ay mapanibubuin. Ngayon, maaring sabihin nyo, hindi naman mahalaga kung ano yung pinanggalingan translation. Bakit? Kasi ang mahalaga yung puso. Maaring yung sabihin, ano? Pero ganito mga kapatid, no, yung mga pagano, yung mga gumagawa ng mga Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, ganyan din yung kanilang puso. Yung kanilang puso ay para ibigay sa Diyos, di ba? Pero dahil nga ito ay gawa ng kanilang mga kamay, kahit nasabihin natin na yung kanilang puso ay para sa Diyos, at ginagamit lang nila yung mga gawang kamay na ito para maging representative ng kanilang Diyos. Yung mga protestante, ito ay nagsasalita, no, na kinokondena nila yung ganung gawa. Pero ito sa mga kalagitnaan pa rin ng mga protestante, ginagamit din ang word na DIOS. Considering na yung ating Diyos ay mapanibubuin, ano, kailangan natin maging maingat. At kailangan natin maging watchful sa ating mga ginagamit na mga salita. At lalo na, dito natin sinisend yung ating mga prayers. Dito tayo nagkakaroon ng worship, di ba? Ito ay isang seryosong bagay. Ako, hindi ko naman sinasabi na baguhin nyo yung inyong paniniwala. But I recommend sana na maging maingat tayo. No? So, itong video na ito is open for criticism. Itong video na ito ay in-offer ko din sa inyo kung meron kayong comment. At gusto ko sana magkaroon tayo ng healthy discussion patungkol dito. No? Pwede nyo rin akong i-criticize. Pwede nyo rin kayong mag-comment para sa purpose ng discussion. Para magkaroon tayo ng discussion. So kung mali ako, no, sana sabihin nyo sa akin na mali ako. At ilagay nyo din yung mga citations nyo kung bakit ako mali. At ang aking goal ay i-build up kung ano yung pagsasaayos ng Panginoon sa kalagitnaan nating mga Kristiyano, mga kapatid.